Para po sa update sa naging pinsala ng Bagyong Inday at habagat sa bansa, balikan po natin si OCD spokesperson Junie Castillo. Sir Junie, good morning po ulit. Narinig niyo naman po kami ngayon. Magandang umaga, Andre. Yo. Magandang umaga, Angela. Good morning po, Sir Junie. Salamat po sa oras ninyo. Sir Junie, ano po yung pinakauling datos ng OCD pagdating sa bilang po ng casualties na naapektuhan ng Bagyong Inday? Andre, sa pinakahuling mga ulat na nakuha ng Office of Civil Defense, yun nga po, nakakalungkot itong fatalities natin o yung mga hindi nakaligtas. Umabot po ito sa 21 as of 6 a.m. this morning, habang yung injured naman po ay 9 at yung nawawala pa po na pinaghahanap ay 16. Sir, saan po ang pinakamaraming naitalang nasawi po? You said as of this morning, 21 casualties at 9 po yung injured. Saan po yung area ng naitalang pinakamaraming nasawi? At ano po yung dahilan ng yung mga pagkasawi po? Opo, ito pong 21 na for verification and validation ng ating management of the dead and missing cluster. Ang pinakamadami po dito ay yung 10 po na sa Sarangani dahil po sa landslide. Sumunod po dyan ay yung 6 na sa Calanogas, Lanao del Sur, landslide din po. No? Samantalang yung iba po ay, yung sa Bukidnon po ay due to drowning at saka yung sa Iloilo din po. Kamusta naman po yung search, rescue at retrieval operations, Sir Junie? Lalo na dun sa mga lugar na may naiulat pang may mga nawawala. Yung mga, lalo na yung mga, sa mga liblib po na lugar. Opo, itong 16 persons po na remaining na nawawala. Ito naman po ay yung sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Yung po yung madami doon, yung 8. Samantalang may 2 pa po sa Glan, Sarangani. Ongoing po ang search and rescue and retrieval dito sa mga nawawalang mga kababayan natin. Naging challenging lang yun dahil yung doon sa mga areas po na ito, ay ito po yung doon po mga bulubudukin, tsaka mahirap po mapuntahan agad ng mga heavy equipment natin. So yun po ang naging challenge doon sa retrieval and rescue operations. Opo. Sir Junie, ilan naman po yung mga pamilya po natin na nasa evacuation center ngayon? At sa inyong mga pagpunta po doon, ano po yung mga nakikita po natin pangunahing kailangan ng mga evacuees doon? Angela, sa ngayon, yung displaced families natin, yung nasa loob ng evacuation center, sa report na meron tayo, ito ay umaabot sa mahigit 5,000 pamilya ang nasa loob ng evacuation centers. Umaabot ito ng mahigit 20,000 na mga kababayan natin ang nasa evacuation centers. This is that's 162 evacuation centers. Sa ngayon po, dahil nakapreposisyon na yung mga pagkain, mga non-food items coming from different agencies, OCD, BLWD, and then the local government units, ay kumbaga napapangalagaan naman yung mga pangangailangan nila sa loob ng evacuation center. Opo. Meron po ba mga areas ngayon, Sir Junie, na hindi po madaanan at hindi po mabigyan ang ating mga kababayan na apektado po nitong bagyo na ito ng kanilang mga kinakailangan? So as we speak, tingnan natin, Angela, kasi itong hawak ko na datos ay kagabi, na merong 12 roads na naapektuhan at saka hindi hello? Yes po, go ahead, Sir Junie. Na hindi madaanan, samantalang meron naman pong 3 bridges, 3 mga tulay ang non-operational. So, but we'll see as of this morning kung may nabago dito. Pero yung atin naman pong debris clearing and civil works cluster ay tuloy-tuloy naman po yung pagkumpune dun sa mga kalsadang ito. Sir, may mga yung mga komunidad naman po na walang kuryente, signal, lalo na yung mga hindi pa makontak kasi nga po sa mga liblib na lugar, lalo na yung mga naapektuhan, tumumbay mga poste. Opo, Andre, as of kahapon, merong
sa ulat natin, merong 10 areas na walang kuryente. And then meron na isang area lang no, na walang communications facilities no, or na interrupted. Although itong sa kuryente naman kasi Andre, no, some of these areas no, ay talagang merong automatic shut-off na ginagawa dahil nga pagka sobrang lakas ng ulan may pagbaha ay kailangan putulin muna yung linya ng kuryente para walang dagdag na kumbaga na aksidente. Sir Juni, meron na po ba tayong at least rough estimate kung gaano po kalaki ang naging pinsala ng bagyo at habagat pagdating po sa usapin ng agrikultura and infrastructure? Sa ngayon, Angela, no, this is an initial data. Ang naiulat pa lang sa atin ay yung 3 million damage to infrastructure at wala pa sa agrikultura. But then again, tingnan natin no, kasi ang ating mga tauhan no, from the local government, saka regional and national government agencies are still validating no, for the rapid damage and needs assessment. Pagdating naman sa damaged houses, ang bilang na meron tayo ay 890 na damaged houses, 277 of which are totally damaged, habang yung 600 plus naman ay partially damaged. So initial na datos ito, Angela, and as our DENA teams are going on the ground. Oho. Itanong ko lang din po, Sir Juni, yung mga bahay po na naapektuhan ng landslide, sila po ba ay within the danger zone pa rin? For now, no, I mean, if we're speaking of itong tungkol sa habagat, ano? Yes. Opo, ito kasi mga damaged houses, these reports are coming from BARM, and then ganun din sa regions 10, 11, 12 sa Mindanao, no? And then ito naman pang mga regions na nasa Region 6, NIR, Mimaropa, at saka sa that's Region 9. So Visayas and Mindanao itong nakukuha natin, ano? If we're talking about danger zones kung doon sa nangyaring lindol, ito pong nasa Region 11 at saka Region 12, no, sa Soxargen. Some of those areas kasi, no, yung mga landslide, ito ang isang tinitingnan ng GOSP, CVOX, no, and the other teams, also MGB and the local government units. Kasi ito yung mga areas na nagumalaw no, nung lindol, and then inulan. So some of these areas no, have experienced both. Kaya nangyari yung maaring nangyari yung landslide dahil doon, no. Kung ang pagtitingnan naman natin ay danger zone pagdating dito sa vulkan, ano, yung sa NIR dahil 'di ba mayroon ding minor explosion na nangyari sa Bulkang Canlaon. So yun din, they both experience yung mga ashfall at saka yung mga pag-ulan. So syempre yung lahar kailangang bantayan pa din doon. Hopefully, no, wala rin sa Bicol region. We don't have that report yet from the Bicol region kung nasa danger pa din yung mga lahar flow. Opo. Sir Juni, nakalabas na nga po ng bansa ang bagyong Inday, pero dahil po sa habagat o sa southwest monsoon, patuloy pa rin po magdadala ng malalakas na pag-ulan. Ito nga pong habagat at may binabantayan din na low pressure area. Gaano naman po kayo kahanda sa Office of Civil Defense, sa OCD, sa posible pong epekto nito? Ang Office of Civil Defense, Andre, ay tuloy-tuloy na kami ay nasa blue alert status, no? Ibig sabihin, heightened monitoring yung aming mga tauhan. And then yung aming pong function naman, no, as a coordinating body doon sa iba't ibang mga response agencies, tuloy-tuloy namin itong ginagawa. In fact, yung mga kasamahan natin sa NDRRMC ay nandun din po, naka-duty pa, no, sa ating mga operation centers, not just sa national, no, kundi sa mga regional offices natin. So ongoing po, no, yung pag-coordinate sa response operations para dito sa kahit nga dun sa bagyo lindol pa, no, and then itong mga nangyaring bagyo sa bagat, at nakamonitor pa rin po para dito sa paghahanda natin doon naman po sa mga susunod pa pong mga hazards na experience natin. Mag-ingat po kayo, sir, at maraming salamat po muli sa oras ninyo. Sir Juni Castillo ng Office of Civil Defense o OCD. Good morning, kapatid. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.